Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. May mag-upgrade tayo ng arms core dito. Ayan nga, kagaya na sinabi ko doon sa mga wheeling at saka may mga arms core sa inyo, kahit hindi arms core yung erga ninyo, i-guide ko kayo. Gagawa ako ng mga video na makakatulong sa inyo para kung paano nyo i-upgrade yung mga erga ninyo na arms core. Ito ay ito yung mga kakailanganin natin. Siyempre offset, ayan, double o-ring yan ang ginawa ko para sayang di kasi yung tangkay mahaba siya, o ginawa ko na lang din double o-ring. Tapos ayan, meron siyang pa pin type itong ginawa natin. Yes, mas nasisimplihan kasi ako pin type. Tapos ayan, meron siyang sa loob. Hindi ko nga pala na nakinisan pa. Hindi ko nakalimutan ko, nalagay ko kagad yung hindi ko pa siya nakinisan. Yun, meron siyang pin sa loob. Try natin kung gumagana siya. Ito may laman ng hangin to. May laman ng ayun. So gumagana siya. Pag ikinabit mo, ayan, kunyari, yan. And then pag tinanggal mo, yan, nito siya. So gumagana. Gumagana siya. So yung ito naman yung pagbutas. Technique kasi ng pagbutas yan. Gusto mo pag ganon, so tingnan mo maigi kung saan siya dapat bubutasin. Butas muna kayo ng isang side. Pag nabutas nyo yung isang side, saka nyo ipasok. Saka nyo ito ipasok. Yung iba nilalagyan pa ng sa ibabaw, nilalagyan ko ng guide. Bubutasan ko sa ibabaw para maging guide. Hindi siya gagalaw. So yun, nakapin naman siya sa hindi naman siya pin, yung may thread na siya sa ibabaw. So pagka binutas mo na yan, ganyan, binutas mo na dire-diretso, pin type, hindi siya makakawala kasi kung titingnan nyo siya, hindi siya makakawala dyan. So ayan, pin type pero hindi naman pin o bolt and nut po, para sure tayong hindi siya makakawala. So ito pa, tank with regulator, yan yung mga kailangan na parts para sa, so na-testing na natin kung gumagana yung kanyang pin sa loob. So kanyang pin, so gumagana naman. Then ipuputulin ko na sandali yung video kasi kikinisin ko muna. Nalagyan ko kagad ng ng gauge. Hindi pwedeng nandyan yung gauge pag kininis to kasi masusugatan yung gauge, magagasgas. Kaya muna, kinisin ko muna to para makislap na makislap siya. Then ipakita ko sa inyo. Itutuloy natin, a-assembly na natin. Lalagyan na natin ng tamang o-ring. Yan, dalawang o-ring. Tapos papasok. Pati yung pag i-guide ko kayo. Ang bilis lang, madali lang to. So ayan, medyo malamig na. Pipili tayo ng o-ring na sakto. Kasi sa kanya medyo lantos ng konti. Yan, halos pantay lang. So maglalagay tayo ng konting teflon dito. Yan ang isa sa mga technique. Pag medyo mababa ng konti yung o-ring, hindi siya masyadong nakabukat.
konti lang naman para lang makasigurado tayo na nakaangat siya ng konti. Lagyan natin siya ng konting o-ring. Yan ay tamang-tama. Kasi kung sinakto ko yan, hindi nyo makikita yung ano na ito. Ayan. Huwag kayo maglalagay sa labas, sa loob. So ayan, saka natin lalagay yung o-ring. Ayan, so medyo malaki na yung ulit niya. Pili pa tayo ulit. Ganun ulit. Yan. Ito. So maglalagay tayo, sukatin natin ulit. Maglalagay tayo ng konti. Okay na eh, tama yan. So ibalik natin yung ano, kasi kinis na siya. Ibalik natin to kanyang gauge. Wala nang teflon to kasi may industrial plastic sa loob. Tamang higpit lang. At pag masyadong napisa yung ano, mawawala yung butas. Tapos dito, so yan, di papasok na. Papasok na dito siya. Make sure na walang talas. Yan. Tapos ito, para sure tayo na hindi siya madadamage. Ayan. Padudulasin natin yan ng konti. Lagyan natin ng oil. Yung iba, silicone oil talaga nilalagay. Ako may silicone oil naman doon. Kaya lang, ito na yung lang dito eh. So, yan, tapos pasok natin. Dapat huwag masyado mahigpit yung o-ring. Ayan, medyo napahigpit na nga siya dito. Tapos, ikot-ikotin nyo siya para makasigurado tayo wala siyang damage. Yan. So yun, makikita nyo naman kung may itim na naiwan doon sa butas eh. So yan, pasok na siya. Make sure na tuwid siya. Yan, lalagyan na natin itong pin niya. So yan, make sure na pasok. Ayan man, pasok siya. Kaya lang medyo mahigpit. Medyo masikip ng konti yung tornilyo. So kailangan natin na pihitin siya ng screwdriver para hindi magasigas yung thread niya. Wala pa kasi tayo nung ano eh, electric kasi wala. Kailangan din nun ng compressor. Yung electric na screw, compressor, hangin dito yung nagpapatakbo doon. Yung mga kalimitan kasi pag electric, pwede rin yun, kaya lang sobrang bilis yun. Wala siyang, yung kasi mga ano, may impact siya. Yung mga pang screw talaga. So ayan, pipilitin natin. Mas ano rito, mas maganda yung medyo may higpit na siya sa paglalagay pa lang para talagang hindi siya gagalaw.
Ano natin siya kasi sumusunod eh. Lagyan natin siya ng pangontrang vice grip para hindi na natin kailangan hawakan niya. So yan. Para hindi na natin kailangan hawakan yung ano. So yan na lang. Ganyan. So ayan, nakalagay na. Kikita nyo sobra siya. Puputulin lang ng lagari yan. So ilalagay na natin itong tank. Pero bago yan, ito kasi meron na siyang nasa loob para dito sa o-ring na to. Kaya lang, para sigurado tayo, lagyan din natin sa labas. Ganoon naman yung ano eh. Meron man scratch sa loob, may konting gas-gas man yung para doon sa ano, talagang hindi na siya makakasingaw kasi meron pa rito sa labas sa bukana. So lagyan din natin ng langis yung mga o-ring niya para madulas siya sa pagpasok din siya sa kanyang offset. So since may hangin pa itong konti, makakarinig kayo ng pagsingaw habang hinihigpitan. So ayan. So ayan, tuwid naman siya. Wala lang natin, parang tingnan nyo maigi kung tuwid. Kasi pag hindi tuwid yan, hindi papasok ng maayos. Hindi siya magsisil ng maayos. So ayan, tuwid na tuwid siya. So ganun lang kabilis. So ayan, mahigpit na siya. Sa ilalim yung lagayan ng nasa ilalim yung lagayan ng hangin. Kasi sukatan nyo lang maigi. Kailangan siya is naka-align sa offset. So ayan na siya, buo na. So hanginan na lang itong barrel niya. Ayan, ipapasok na lang natin. Titingnan ko kung kasya. Ayan, okay naman, pantay na pantay siya. Titingnan natin kung kasya yung barrel band natin, kung hindi siya masyadong malaki. Parang ano kasi ito, iba na eh, kasi ibang offset ko eh. Parang titingnan natin. So ayan, pwede naman.
So dito, maglalagay tayo ng tornilyo dito. And then ikita natin yung dito na sa dulo. Ayan, ayan. So ikita natin siya. Dito. Para walang galaw-galaw yung barrel. So ayan. Teka, yung tornilyo natin para dito, yung Allen bolt natin. So dito tayo pipili ng Allen bolt kung alin yung kakasa sa kanya. Or nandito siya eh. Meron pala dito isa. Try natin ito kung kasya. Iba kasi ang thread nito. Magaspang kasi yung thread niya compare dun sa ibang Allen bolt natin. So ayan, mahigpit na. So ayan, buo na. Ganun lang po kasimple. Kasi yan, kagaya nung time ko, kailan lang, kung mapapansin nyo, may shop ako, may tornero ako. Yan po ay, ipadadala nyo lang sa ano, ang ginagawa ko dyan, ipadadala ko lang sa tornero to, doon sa aking helper. Kung may helper pa ako, ipadadala ko sa tornero. Ito, receiver, puputulin ko, and then, ipadala ko sa tornero. Yung tornero na ang gagawa ng offset, tapos siya na rin yung magbubutas niyan, mag-a-adapt niyan, siya na rin. Kaya lang siyempre lahat ng gagawin ng tornero dyan, kasi time consuming yan, may bayad. Pero ganun talaga, at least wala ka namang gagawin kundi mag-assemble. Ganito lang, kagaya nung ginawa ko mismo. Kaya doon sa mga gustong mag-upgrade ng mga organ nila, o gusto mag-upgrade ng mga kumuha ng mga clients nila na pwede ko po kayong tulungan. Pwede akong gumawa ng inyong pwede akong gumawa ng inyong offset. Ipadala nyo lang sa akin yung receiver, kakabit nyo din, and then i-assemble lang kayo. Pwede ko ibigay sa inyo ang special price yung offset na yan kung magkano lang natin yan, kung bigay sa atin ng special discount para doon sa mga magbubuo ng mga kanilang pero hindi ako yung magbubuo nun kayo yung magbubuo nun. Ang akin lang is gawin yung mga pyesa, so may special discount kayo dyan para doon sa offset. Pwede naman kayong bumili ng tanke or either sa akin yung nakuhanin lahat. So yun naman po, ayun po. So yan, hanggang dito na lang po. Nakita ko lang sa inyo kung gaano kadali mag-upgrade ng isang organ. So mas madali pa po yan kapag hammer type yung inyong i-upgrade. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.